Tayo mga kapuso sa ating usapang pangkalusugan. Kanina nabanggit ko po ang ating topic, isa po dito ay yung fatty liver. Ayan, may mga nagtatanong na rin tayo mula sa ating mga naka-text connect na sa atin, ha? Pero mamaya-maya ko babasahin ang tungkol sa fatty liver. Unahin muna rin natin ngayon yung tungkol naman sa ating pong lower, leg pain. Kasi ito yung request. Shout out tayo doon sa mga bank employees naman. Sabi nila, pag-usapan naman natin yung tungkol po naman sa leg pain, lalo na doon sa mga lower part po ng ating binti. Pananakit ng ating binti. Bakit nga ba panay-panay, no? Ang ating pong pananakit ng binti, baka may mga ginagawa tayo na mga, alam nyo na, hindi ho akma, no, para doon sa ating mga legs na yan, para manakit, hindi ba? Kaya ngayon, paggabay na tayo, ha? Isa pong internist adult disease specialist na nakabase dyan sa Laguna. Hello po sa lahat ng mga taga Laguna. Ang inyong doktor ay nandito sa Pinoy MD, ha? Ang makakasama po natin ngayong umaga. Gagabayan niya po tayo sa mga tamang paraan na dapat gawin upang matugunan ang sakit po natin sa binti o yung leg pain. Nagtapos po ng medisina mula sa UERMMC ang ating Pinoy MD. Natapos din po niya ang kanyang residency training sa internal medicine sa Rizal Medical Center. Diplomate po siya ng Philippine College of Physicians. Kaya i-welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B si Doktora Frances Asuncion. Magandang umaga! The doctor is in. Good morning! Good morning po. Ayan. Good morning, Ms. Connie. Yes, good morning, Doktora. Doktora Frances na lang ang tatawag ko sa inyo, ha, Doc? Ito na lang ang ating pag-usapan. Sabi nung ating mga bank employees at may mga, alam niyo na, yung mga security guards, kaparehong mga trabaho na parati hong siguro nanakit ang mga binti, no? Sa kung ano mga kadahilanan. Ano ba yung usual na nababanggit po sa inyong dahilan? Bakit ba panay-panay ang pagsakit po ng mga binti, lalo na dun sa lower part po? Madami pong maaaring dahilan ang pagsakit ng binti. Ngunit para sa ating talakayan ngayong umaga, kung saan bank employees at office employees ang pinag-uusapan, pinaka-common po ang muscle strain or musculoskeletal strain. Isa sa important roles ng ating muscle is to maintain our posture. Kapag tayo ay nananatili sa iisang posisyon for prolonged or extended periods of time, yan po pumapasok ang strain sa ating mga muscle. I see, oo. Pero may mga nagsasabi ho dito sa atin, no? May mga episodes ng cramps, no? Lalo na sa madaling araw o sa gabi, biglang nagigising dahil nagka-cramps yung talagang masakit, no? Naninigas yung kanila pong mga muscles. Ano ho ba ang cause niyan? At saka paano yung best or effective way para ho maibsan itong cramps ng ating binti? Ang sakit niyan nararanasan ko rin yan Ang mga dahilan ng pulikat or leg cramps po ay dehydration o kakulangan sa iniinom nating tubig, electrolyte imbalance, overuse of muscles, ang kakulangan po sa stretching, or combination po ng mga factors na ito. Examples po sa ating mga empleyado na buong araw nang nakatayo o nakaupo, minsan nakakalimutan uminom ng tubig. So matapos po ang maghapong trabaho, pagka-uwi nila sa gabi, doon nila nararanasan ang pulikat. I see. Okay, so kailangan hydration, tapos stretching, 'di ba? Mayat-maya rin. Ano pa ba yung nabanggit ninyo, Doktora? Yung yung sa gabi na. Kasi gabi, natutulog ka naman, nagre-rest ka. Bakit kanya-cramps ka pa? Actually, yun pong overuse of muscles. Okay. At combination po lahat ng factors na sinabi ko po kanina ang contributor. Okay, pero ito, may kinalaman ba daw yung pagsusuot ng siguro mas masikip, no, na sapatos, lalong-lalo na doon sa mga bank employees kasi 'di ba required sila closed yung shoes, baka masikip o baka hindi makadaloy ang dugo ng tama. May kinalaman ba yung sapatos sa ating pong pananakit ng binti? Opo, malaki po ang bagay ang uri, kalidad at tamang fit ng ating sapatos sa pag-prevent ng strain sa ating muscles sa binti at paa. I see. Okay. Pero kung ano ba yung mga tips na pwede ho nating maibigay kung tayo bibili ng sapatos, no? Baka meron kayong mga pwedeng magabay para po dun sa ating mga bank employees, lalong-lalo na kasi required sila may heels, konti, 'di ba? Tapos closed shoes, ano pa ho ba?
So, depende po ito sa kung ano ang activities natin. Kung casual or everyday wear, maganda po ang rubber shoes, sneakers, o mga sapatos na malalambot sa loob at labas at komportableng itapak. Okay. Ngayon, kung babalik po tayo sa office employees kung saan kinakailangan magsuot ng leather shoes or formal shoes, mahalagang pumili ng sapatos na malambot at sakto ang fit. Kung kinakailangan po ang heels or takong sa trabaho, piliin po natin ang mababang heels at kung kaya, magbaon po tayo ng komportableng sapatos para ito po ang gagamitin sa biyahe, papunta at pauwi mula sa trabaho. I see. O yan ganda ng mga tips ni Doktora. 'Di ba? Natututunan natin lahat yan. Ano? Yung posture ba may kinalaman din doon po sa pagsakit ng ating binte? Ay, yes po. Ang tama pong posture, una po sa lahat, ang monitor po natin ay kailangan ay level. At ang ating pong braso ay dapat relax na nakapatong sa mesa. Dapat na-adjust po ang height ng ating upuan upang ilapat po ng flat sa sahig ang ating paa. Ang huli po, ang likod po natin ay dapat straight at nakalapat sa sandalan ng upuan. Oo nga, para hindi nangangalay, no? Kasi sa ano yan parang kung may mangalay na isang parte, parang damay-damay hanggang baba, di ba? Alright, sige po, Doktora. Pagka talagang masakit na, pero kailangan magtrabaho ng ating mga bank employees. Nagtatanong sila, okay ba daw itong narinig nila na pag-inom ng naproxen? Okay, ang gamot po tulad ng naproxen ay nakapagbibigay ng lunas sa sakit na nararamdaman dulot ng pananakit ng binti o leg pain. Importante sa pasyente ang mabisa at mabilis na aksyon ng gamot for faster pain relief. Okay. Malaking bagay din po ang long-lasting effect ng gamot for better quality of life at nang makabalik sa normal na buhay nang walang inaalalang sakit. Okay, pero pag may mga comorbidities, hypertension, hindi tayo nagsasawa syempre na tanungin ito, paalalahanan. Kasi may mga nagtatanong pa rin po. Kung talaga may comorbidities, hypertensive na siya, di ba? O kaya may lahi sila ng diabetes at kung ano-ano pa. Pwedeng uminom ho ng naproxen, ma'am? Miss Connie, may mga studies o pag-aaral na po tayo na nagsasabing ang naproxen ang may pinakamababang cardiovascular risk kumpara sa ibang gamot sa kirot para sa osteoarthritis, joint pains, at muscle pain. Base sa mga pagsusuri na ito, ang naproxen ang preferred pain reliever kapag ang tao ay may iniindang sakit ng katawan at may cardiovascular risk katulad ng hypertension, mataas na kolesterol at diabetes. Ayun. Pero marami sa mga kababayan natin hindi alam, 'di ba, kung may sakit sila dahil hindi naman nagpapa-check up. Safe din ito kahit hindi nila alam kung meron silang family history po ng mga comorbidities na ito. As with other patients with high risk or with strong family history of these comorbidities, it will still warrant further examination and workup. With regards po sa ating question, ang naproxen may studies din po na nagsasabi na ito ay may minimal recorded cardiovascular events kumpara sa ibang gamot sa kirot. So safe naman po ito sa ating mga pasyenteng high risk for comorbidity. Thank you so very much, Dr. Frances. Siyempre, para dun sa mga nandyan ngayon sa Laguna na nagtatanong, saan ho ba kayo daw mapupuntahan for consultation? I believe ipa-flash po. Ayan, sa Laguna, Holy Family Hospital. Tama, sa Santa Cruz, Laguna po. Yes po. Apo. Meron pa ho and iba? And then Global Care Medical Center and LPH by District Hospital. Ayun ang dami palang pwedeng puntahan kay Dr. Frances Asuncion, ang ating pong internal medicine adult disease specialist na nakausap para gabayan tayo this Saturday morning. Kaya magpapasalamat pong muli kami dito sa Pinoy MD sa Double B sa inyo. Thank you, Doktora. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat. At para doon... Hinihilingan, walang pinoprotektahan.